siya ng isang film festival. Pero medyo malaki kasi yung budget for the production design. So, dinevelop ko yung script hanggang nakahanap ako ngayon ng producer. So, eto nga, ang sekreto ng piso. Sa title pa lang gusto ko lagi very catchy siya, no? Para mag-isip talaga yung tao kung ano ba talaga yung sekreto ng piso. During 2006 kasi, maraming mga foreigners ang nagkaka-interest sa 1 peso coin natin. Ini-smuggle ito sa abroad kasi ang 1 peso coin natin meron siyang content ng nickel and copper na kapag binibenta mo to, pag tinutunaw siya, napakalaking halaga. Ang 100 pesos natin na coins that time, pag kinikilo siya in 1 kilogram, nagbebenta siya ng mga $20. So times 8 siya. Dito pinapakita rin sa pelikula na ano ba ang epekto ng piso pag tumataas yung gasolina, anong epekto ng piso pag tumataas yung dollar, bakit si Jose Rizal yung nasa 1 peso coin natin. So yung story na to, inspired by true event na nangyari sa isang kaibigan ko na nagagather siya ng 1 peso coin, na na-interview ko rin siya at dito ako nag-research about sa 1 peso coin. So marami siyang nakilalang mga businessman na foreigners na naging illegal yung activities nila. So sabi ko, magkakamap ako ng isang story na dapat ipasok ko yung piso na very family-oriented siya na para sa family. Okay, so mag-i-start dito yung kwento ng piso sa isang pamilyang biglang awa. Na eto yung family ni Tito Lu, ni Congressman Alfred Vargas, at the same time yung kapatid nila si Macoy, at yung anak nila si Tabaliero na may-ari sila ng isang junk shop. At ang competitor nila ay si Joey Marquez. So dito sa story, wala silang ibang plan or dreams dito sa grandson nila, kundi ang mailipat siya from public to private school. So pinag-iigihan ng family na to na para na kumita ng magandang trabaho dahil di naman stable yung trabaho dito ni Alfred. And Juana, dahil pretender siya dito, pino-force niya yung husband niya na maghanap ng magandang trabaho. Until one day, na-meet nga ni Ronnie, itong Chinese businessman, at binigyan siya ng trabaho na maghanap ng piso. Until one day, binigyan siya ng 10 million, iniwan siya ng 10 million pesos kasi aalis siya papuntang China. So hindi nakabalik yung Chinese businessman, naiwan sa kanya yung pera and naging instant millionaire siya. So doon natin makikita na hindi niya inilihim niya lahat sa asawa niya, yung sekreto na yon na meron siyang malaking amount ng pera. Until one day, na-aksidente yung anak niya. So dito sa story, pinapakita kasi dito na ano ba talaga yung relationship ng mga competitors dito sa business. Na gusto ko sana ipakita sa message dito na yung crab mentality hindi dapat naghihilahan ang bawat competitors o ang bawat Pilipino dito. Na dapat nagtutulungan tayo para sa success ng bawat isa. At the same time, yung mga character ni Ma'am Beverly Sallejo, siya yung parang friend, no, family friend ng mismong family ni Tito Lu, siya yung nakakaalam ng sekreto ng lahat. Na meron siyang laging namimili sa kanya sa store niya na si Akihiro. So sila yung dalawa yung love team dito. So kanina nga tinatanong ni Ma'am Beverly, wala ba akong love scene sa kanya? Sabi ko, ma'am, wholesome po tayo, PG-13 po tayo. Pwede naman sa labas ng Pwede ba sa labas, ma'am? eksena. Okay. So, malaking tulong si Ma'am Beverly sa character ng bata, kasi doon siya nagpapalit ng piso. At the same time, si Sir Ernie naman, siya yung father ni Juana, na hinuhututan niya ng pera lagi yung anak niya kasi lagi siyang nagsusugal. And at the same time, si Paul naman na naging kaibigan ni Tabaliero sa school na kahit na matanda na siya, willing pa rin siya mag-aral. So dito sa piso, pinapakita ano ba talaga yung sekreto. Ang sekreto talaga ng piso is dapat yung family ay nagtutulungan talaga pag merong mga trials sa buhay. Dito pinapakita na nandyan sila sa isa't isa kapag may problema sa buhay. So magandang pelikula to na panonoorin na para sa mga pamilya. Yung vision talaga ng movie is for Filipino family talaga. Nandun yung love, nandun sila na willing mag-sacrifice, nandun sila para sa family nila pag merong mga trials sa buhay at i-fix nila yung problem. So dito, sa story na to, matutunan nila yung kung
paano i-value yung ano yung moral lesson na crab mentality na dapat hindi ginagawa doon ng mga Pilipino. Dapat nagtutulungan tayo para iangat yung bawat isa sa atin. At yung pagiging greed, dapat Friends tayo, di ba? wala yun sa atin. Dapat talaga marunong tayong mag-share kung ano man meron tayo. Okay, thank you.